Hi, this is Nehemiah Sayukay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At tayo po ay nasa serye ng pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. Katatapos lang po natin yung Acts chapter 10. At ngayon po ay nandito na po tayo sa Acts chapter 11. At ang video ito ay bibigyan po natin ng title na The Gentiles Receive the Word of God. Tara na po at atin pong panoorin. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita. At sa ngayon ay narito na po tayo sa chapter 11 ng Acts of the Apostles. Kung tatandaan nyo na nakaraang video, ito pong inyong makikita sa screen, ay tinalakay natin yung chapter 10 ng Acts of the Apostles at binigyan natin title ito na Salvation is for All. Sapagkat dito sa chapter 10 ay dumating na po at tinanggap na po ng mga hintil ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Sa mga tuwid, hindi lang po ang mga Hudyo ang maliligtas, kundi pati na po ay sakop po ng pagliligtas ang mga hintil. So, yun po yung tinalakay natin noong nakaraang video. At sa pagpapatuloy po nito ay pag-aaralan naman natin yung chapter 11. At ganito po ating mababasa sa verse 1. Acts chapter 11 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. The apostles and the believers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So dito sinasabi na yung mga hintil ay tinanggap din ang salita ng Diyos. Alam naman natin pag sinabing tinanggap, ang ibig sabihin po niyan ay nabaptize sila. Kung babalik po tayo doon sa Acts chapter 2 verse 41, ganito po ating mababasa. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So, ibig sabihin, nung sinabi na ang mga hintil ay tinanggap din ang salita ng Diyos, sila po ay nabautismo. At talaga naman pong nabautismo sila doon sa chapter 10, na sinasabi nga ni Pedro, makapipigil para sila ay bautismohan sa tubig at sila nga ay binautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Muli natin basahin ang Acts chapter 11 verse 1 to 3. Ganito po ating mababasa. The apostles and the believers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them." So, kinikriticize siya ng mga iba pang mga Hudyo, na hindi niya nakasama doon sa bahay ni Cornelius. Nung malaman nila na naki-associate siya sa mga hintil. At yun na nga yung sinabi ni Pedro kung natatandaan niyo yung unang mga salita na binanggit ni Pedro nung siya ay nasa bahay na ni Cornelius, ay sinabi niya na alam niyo naman na hindi pwede na maki-associate kaming mga Hudyo. At ganito yung ating mababasa dito po sa Acts chapter 10 verse 28. Ang sabi po ay ganito, "And he said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure and unclean." So alam ni Pedro yun na magkakaroon siya ng problema sa mga kapwa niya Hudyo sapagkat siya ay nakipag-associate sa mga hintil. Pero siyempre, masusundin niya yung kagustuhan ng Diyos at sinabi nga ng Diyos na huwag mong ituturing na marumi ang nilinis na
ng Diyos. Kaya nga, naobliga si Pedro na na ipaliwanag sa kanila kung ano ang buong pangyayari doon sa Acts 10. At ganito po ang ating mababasa dito po sa Acts chapter 11 verse 4 to 5 at NIV po ang aking babasahin. Ang sabi po ay ganito: starting from the beginning, Peter told them the whole story. At ito na nga po yung story na kanyang ikukwento. Sa verse 5, ang sabi ay ganito: I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. I saw something like a large sheet being let down from heaven by its four corners, and it came down to where I was. So, sinimulan niya yung kwento na sabi niya, naandun ako sa Joppa Nananalangin, bigla na lang ako nawala ng malay, nawala ng ulirat, pero nakakita ako ng vision. At ang vision na akin nakikita ay kumot, nabuksan ng langit at bumababa ang isang kumot. At nakita ko kung ano ang laman nun. Ang mga laman nun ay mga unclean animals. At yun nga, sa kanyang pagpapatuloy, sabi niya po sa verse 6 to 8 ay ganito: I looked into it and saw four-footed animals of the earth, wild beasts, reptiles, and birds. Then I heard a voice telling me, Get up, Peter, kill and eat. I replied, Surely not, Lord. Nothing impure or unclean has ever entered my mouth. So, nung bumaba yung kumot, nakita ko yung mga animals, mga unclean animals, at nakarinig ako ng tinig na sinabi sa akin na kumuha ako ng mga animals na yun, patayin ko at kainin ko. Pero sinagot ko naman yung tinig. At ang sabi ko ay, never akong kumain ng mga unclean animals. Now, wala pang pumasok sa bibig ko na mga unclean animals. Hindi pa ako makain. So sa verse 9, ganito po ating mabasa, 9 to 10, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: The voice spoke from heaven a second time, pangalawang pagkakataon. At yun rin ang sinabi, Do not call anything impure that God has made clean. This happened 3 times, and then it was all pulled up to heaven. So makikita natin sa kwento ni Pedro, talagang pilit siyang ipinakakain yung mga unclean animals na hindi niya naman kayang kainin, sapagkat alam niya na unclean. Pero twice, sa 3 times, 3 consecutive time, na ibinababa ang kumot, at 2 beses na sinasabi na wag mong ituring na na marumi ang nilinis na ng Diyos. So itong kinukwento ni Pedrong ito ay may kinalaman doon sa sa mga hintil na tinuturing na mahudyo ng mga rumi, at sinasabi naman na ng tinig na nilinis na ng Diyos. So verse 11 to 12, ganito po ang ating mababasa. Right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped at the house where I was staying. The Spirit told me to have no hesitation about going with them. These 6 brothers also went with me, and we entered the man's house. So sabi ni Peter, yung pagkakataon na yun, naandun ako sa taas, at nakakita ng vision, tiyempo naman dumating yung 3 tao na inutusan galing sa sa Caesarea, at huminto doon sa tapat ng bahay na aking tinitirhan, at sinabi naman ng Espiritu na nag-appear sa harap ko, na yung Espiritu, ang sabi naman ay sumama ka sa kanila na walang pag-aatubili, wag kang magre-refuse na hindi sumama sa kanila, at sa aking pagsama, sumama rin sa akin yung 6 na na mga kapatid, na bilang mga witness, at sila ay sabi niya, at kami ay dumating doon sa bahay ng mama
o bahay ni Cornelius. At dito sa 13, ganito pong ating mababasa, 13 to 14, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. He told us how he had seen an angel appear in his house and say, "Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He will bring you a message through which you and all your household will be saved." So dito makikita natin sa pagkukwento ni Peter na hindi nabanggit ni Luke doon sa chapter 10, yung pagsusugo kay Peter, yung pagsusundo kay Peter para pumunta doon sa bahay ni Cornelius. Ang layunin ay makapagbigay ng mensahe ng kaligtasan para kay doon sa isang centurion na ang pangalan ay si Cornelius at yung buong sambayan niya. Maliwanag ang purpose kung bakit pinapupunta si Pedro. Kung tatandaan nyo, nagtataka tayo, approve na sa Diyos yung ginagawa ni Cornelius. Siya ay devote, siya at ang kanyang pamilya ay mga devoto na. Siya at ang kanyang pamilya ay mga matatakotin sa Diyos. Siya at ang kanyang pamilya ay mapagbigay sa mga nangangailangan. Siya at ang kanyang pamilya ay regularly nagdadasal sa Panginoon at binanggit nga ng anghel na ito ay masarap na samyo sa Panginoong Diyos, Nangangahulugan sa tiyempong yun ay tila baga ay sila ay ligtas na. Pero may kulang pa pala. Para sa kanilang kaligtasan, dapat mapakinggan muna nila yung mensahe ng kaligtasan. Yung mensahe ng kaligtasan na na dadalhin sa kanila ni Pedro. So, alam naman natin yung mensahe ng kaligtasan na tinalakay naman sa chapter 10 na ito ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat wala namang pangalan sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na sukat ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At yun yung natunghayan natin sa chapter 10, kung ano yung mensaheng ipinarating sa kanila ni Pedro. Ito ay mensahe ng kaligtasan at ang mensahe ng kaligtasan ay may kinalaman kay Jesus of Nazareth. Okay, verse 15, ganito po ating mabasa, at sa pagpatuloy na pagkukwento ni Pedro, ganito po ang ating matutunghayan. Ang sabi po doon sa verse 15 to 17, ganito po ating mababasa. As I began to speak, nung magsisimula na akong magsalita. So, hindi pa siya nagsasalita dito. Magsisimula pa lamang pong magsalita. At ganito po ating mabasa. As I began to speak, the Holy Spirit came on them as He had come on us at the beginning. Yung sinasabi niya at the beginning at doon sa Acts 2. Kung ano ang nangyari sa kanila sa Acts 2, yun rin ang nangyayari dito sa sa Acts 10, sa bahay ni Cornelius o sa mga Hintil. Kung ano ang nangyari doon sa Acts 2 sa mga Hudyo, yun rin yung nangyayari doon sa Acts 10 sa mga Hintil. At ganito uli natin mababasa, muli kong babasahin from 15 to 17. As I began to speak, the Holy Spirit came on them as He had come on us at the beginning. Then I remembered what the Lord had said. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Sa mga tuwid, hindi lamang po ang mga Hudyo ang nabaptize sa Holy Spirit, pati ang mga Hintil ay binabaptize sa Holy Spirit. At napag-aralan na po natin yan, yung tungkol sa baptism of the Holy Spirit na dadalhin ng Kristo na ipiniliwanag ni Juan Bautista na ang bautismo sa Holy Spirit ay kaligtasan at ang bautismo sa apoy ay ay kapahamakan. Yun yung makikita natin dito sa illustration.
At matagal na natin ginagamit itong illustration ito na may kinalaman doon sa Luke chapter 3, verse 15 to 17. Okay, tuloy natin ang pagbasa. Sabi po dito po sa Acts chapter 8, verse 18 to 19. Ganito po ating mababasa. When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, "So then even to Gentiles God had granted repentance that leads to life." Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Syria, and Antioch, spreading the word only among the Jews. So sabi nila doon sa verse 18, when they heard this, no, yung pagkukwento ni Peter, they had no further objection and praised God, saying, "So then even to Gentiles God had granted repentance that leads to life." Ayun naman talaga sinasabi, di ba? Doon sa Galatians chapter 8, chapter 1 verse chapter 3 verse 8, no, na ipinangaralan ng ebanghelyo nung una kay Abraham, no, na sinasabi na ang mga hintil ay gaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kasama ang mga hintil sa plano ng pagliligtas. So, verse 20 to 21, ganito po ating mababasa. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, or to the Gentiles also, telling them the good news about the Lord Jesus. So yung tuwing ipangangaral ang mabuting balita, ang talagang ipinangaral ay ang ating Panginoong Jesucristo. At yun nga, sabi doon, some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak to the Greeks, also telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. So makikita natin, sinimulan ni Pedro na mapangaralan yung mga hintil, at ngayon ay patuloy na nilang pinangangaral ang ebanghelyo sa mga hintil sa iba't ibang dako. So sa verse 22 to 24, ganito po ating mabasa. News of this reached the church in Jerusalem. Ano yung news yun? Na ang mga hintil ay tinanggap na rin ang salita ng Diyos. No? News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Na pinadala nila si Barnabas. Si Barnabas po isa sa 7 na pinili nila na maglilingkod sana sa mga sa mga widows. Isa sa mga diakono. At dito pinadala nila si Barnabas sa Antioch. Muli natin basahin. News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their heart. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. So makita natin dahil nga ang ibig sabihin ng pangalan ng Barnabas ay son of exhortation. So si Barnabas po ay isang magaling po sa paghihikayat, magaling sa pag-a-uplift ng moral ng mga tao. At ito ay nagagamit niya para lalo pang maraming mga tao ang madala sa Panginoon. Okay, verse 25 to 26, ganito po ating mababasa. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch.
So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christian first at Antioch. So makikita natin dito sa talatang ito, si Barnabas po pumunta sa Tarsus sapagkat si Saul po ay taga Tarsus at kinaon niya si Tarsus at dinala niya sa Antioquia. At doon sa loob ng isang taon ay nangaral sila sa church. Sabi niya, for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Nangaral sila ng buong isang taon doon sa Antioquia. At dito, nabanggit na sinimulang tawaging Kristiyano ang mga alagad dito sa Antioch. Ang sabi doon, the disciples were first called Christians at Antioch. So, madalas natin binabasa ito na sinimulan tawagin ang mga alagad na Kristiyano sa Antioquia. So, tandaan po natin yun. So, verse 27 to 28, ganito po ating mabasa. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Galing sila sa Jerusalem, pumunta sila sa Antioch. Ang isa dito ay si Agabus. At ganito yung mensahe yung propesya na kanilang dinadala. Ang sabi po doon, muli natin basahin. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. So, hindi pa nangyayari pero pinag-aalam na sa kanila ng mga propetang ito na magkakaroon po ng matinding pagkagutom. Pero pansinin po natin, sabi sa 26, sinimulan ng tawaging Kristiyano yung mga alagad, pero mapapansin po natin dito sa 29 to 30, ganito po ating mabasa. The disciples, pansinin po ninyo, ginawang kong pula. Di ba dapat sa pagkukwento ni Luke, doon sa kwento niya, nasabi niya doon sa verse 26 na sinimulan ng tawaging Kristiyano ang mga alagad, bakit dito tinawag pa rin niyang patuloy pa rin niyang tinatawag na alagad? Dapat sinabi niya the Christians. Pero dito sa 29 ay hindi po Christians ang binanggit niya kundi disciples. And sabi niya, the disciples as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. This they did, sending their gift to the elders by Barnabas and Saul. So, dahil nga doon sa kagutom, itong mga alagad, dapat tinawag itong mga Kristiyano, pero sabi ni Luke, itong mga alagad ay nagpasimula nagkaroon sila ng mga collection ng mga pagtutulong para matulungan yung mga kapatid sa Judea. At ito ay pinadadala nila sa pamamagitan ni Barnabas at ni Saulo. Sa mga tuwid, dito po sa Acts 11 ay ipinaliwanag lang ni Pedro kung ano yung nangyari sa kanila at tinanggap naman ng mga Hudyo na nasa Jerusalem na ang pagtanggap ng mga hintil sa mga salita ng Diyos. Tinanggap na nila na kasama sa plano ng pagliligtas ng Diyos ang mga hintil. Hindi lamang po ito sa mga Hudyo, kundi ito po ay sa mga hintil din naman. So sana po ay meron po kayo natutunan sa araw na ito at sana po ay patuloy nating subaybayan ito pong Acts of the Apostles. Sa susunod na video ay mapapanood natin yung Acts chapter 12. So sana po ay muli tayo magkita-kita sa susunod na video. Muli, maraming salamat po.
sa inyong pagpapahiram ng oras upang mapanood ang video ito. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring niyo na rin po yung bell para sa ganoon ay sa mga susunod pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo. At sana po ay mag-thumbs up na rin po kayo. I-like niyo rin po ang video ito. At kung gusto niyo po makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo at maipakalat ito sa buong mundo, sana po ay i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment o mga suggestion, ay mag-comment po kayo doon sa comment section. Ako po si Nehemia Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay panoorin niyo na rin po itong mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, maraming salamat.